Siya si Camela. Siya naman si Rina. Parehas na mga babaeng tubero. Na-challenge po kasi ako kasi naisip ko nga rin po pang lalaki po ito. Kung itatry ko po ba, kung kaya ko po ba ito. Nakakaya ko naman po ang mga trabaho ng panglalaki. Graduate si Camela ng kursong plumbing sa TESDA. Pagka-graduate, may trabaho agad. Ang bilis. Ako nakapag-apply, tapos nakapasok na rin po ako. Dahil nga po sa may NC1, NC2 po ako ng TESDA. Pagkatapos po ng kanilang training or pagsasanay dito sa TESDA Women's Center, sila ay dadaan sa National Certificate Assessment or Certification Assessment. Ito ay nagagamit nila bilang lisensya. Dagdag na credentials at skills ito para sa civil engineering graduate na si Rina. Natulungan po nila akong i-boost yung confidence ko, lalo sa pagdating po sa pag-iisip po na kaya ko. Kaya ko yung ginagawa ng lalaki, kaya ko rin yung mga skills na meron sila, kaya ko yung sa physical na strength nila. Malaking bagay ang suporta ng Administrasyong Marcos gaya ni Rina at Camela. Una po, yung pagiging transparent ng advocacy and agenda of the President help us develop our institutional development plan for 6 years. So doon po nakalatag lahat ng aming mga programa. Thankful dyan ang mga kagaya ni Camela at Rina. Ang masasabi ko lang po ay sana ipagpatuloy niyo po sana ang ganyang proyekto para marami pa po kayong matulungan at mabigyan ng skill ng bawat tao na matuto po. Maraming salamat po sa gobyerno sa pagbigay sa amin ng ganitong government agency para matulungan ang mga kagaya ko po na kapos sa pera. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino.